sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang mga panikong masilayan ng gawa mo. Maghari ka nawa amo ko sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw ama ko ang manguna sa pangalan ng Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid, muli nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghali pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos po ay buhay, higit sa lahat, sa kanyang mga anak na nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Amen. Mga kapatid, sa umaga pong ito, bago po ihayag sa inyo ang tema na ating pong pagninilayan sa umagang ito, binibigyan ko po ng pagkakataon ang ating kapatid na may kaarawan sa araw na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Amang Clemente. Nagre-request po siya, mamaya-maya na raw po. Kung gayon po, tinatawagan ko naman po ang ating mga kapatid na sa araw na ito ay araw po yata ng kanilang anibersaryo, ang ating pong kapatid na Nanay Mirna, Tito Alan, ang ating kapatid na Monet at JR. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kanilang apat. Salamat po, dakilang Ama, sa dakilang araw na ito na kung saan ay isa kami sa napili mo at hinirang ng iyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng aming minamahal na Apo Kunching na iyong ginalugdan. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po sa ating lahat. Salamat sa Ama. Wala akong masambit kundi salamat sa Kanya. At nais ko po munang bigyang daan ang mga kapatid ko kung anong nasa kanilang kalooban, nasa nilang magpasalamat sa Panginoon. Papuri sa iyo, Diyos, Ama ng dakila at mapagmahal. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa aming 10 anibersaryo sa araw na ito. 10 taon na po kami ngayon. Nawa po, Ama, sa bawat aming sasambitin sa mga oras na ito, sa harapan ng mga kapatid ko, ikaw po, Ama, ang maghari at manguna sa aking katauhan upang ang iyong mga kadakilaan at kahiwagaan mo na ipinagkakaloob mo sa amin ay maibahagi ko sa mga kapatid kong naririto. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Maraming salamat po, Ama. Walang hanggang pasasalamat ang ibinabalik namin sa iyo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ay ika-10 taon na po ng aming anibersaryo bilang hinirang alagad sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, na kung paano nga po sa 10 taon na yun na ando na po lahat ang pagdadalisay, ang mga biyayang ipinagkakaloob sa amin, higit sa lahat ang biyayang pang-espiritual, na kung paano nga po na ang Ama sa 10 taong ipinagkaloob sa amin ay kung paano nga po kami pinangalagaan, kung paano nga ako binigyan kami ng katatagan, lakas, upang ang mga pagsubok man o pagdadalisay sa amin ay maluwalhati po ito naming nakamtam.
Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na nung pong bago-bago po ako hinirang bilang alagad sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, alam niyo po kung paano po yung pagdadalisay sa amin, nagaganap po sa amin ng mga panahong iyon na kung hindi po namin makalimutan po yung kung paano nga po sa tahanan pa po ni kapatid na Mirna ang haplusan na hindi pa po ito itinatayo ng itong pong banal na dambanang ito. Kung paano nga po pinadadama sa amin yung pong talaga pong lakas ng banal na espiritu sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, nakakapanghinayang po sa mga panahong iyon na kung inaamin ko po na talagang hindi ko po napahalagahan ito. Subalit, sa 10 taong pong ito na hindi naman po kami pong kabiyak ng puso ko, na hindi po kami yung tuloy-tuloy po yung paglilingkod namin. Andun po yung nagkaroon kami ng panghihina bilang tao na sa sanlibutan na siguro po mga ilang taon lang bago po kami talagang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod po kami sa dakong ito, na ayun nga po, kung paano namin nadama ang Panginoon, kung paano po sa amin ipinadama ang pagmamahal, na sa kabila ng mga pagdadalisay ay hindi niya po kami pinababayaan. Kaya po, ang hinihiling ko po sa Ama ay patuloy at patuloy po kaming makapaglingkod sa kalooban niya. Kung ano man po yung mga balakid sa aming mga kapatid, sa mga kapatid ko, ay hinihiling po namin sa Panginoon na ito'y mapawi ng tuwiran, at nagpapasalamat po ako sa Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bagamat ala po ang kanyang katauhan. Subalit ang Espiritong Banal ay patuloy at patuloy na nanahan sa dakong ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Walang hanggang pasasalamat po at magandang umaga po sa tanghaling ito. Ay, isang magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay na buhay po ang Panginoon. 10 taon, ano po? 10 taong pagkakaloob ng Ama, sapagkat kung pasisimulan natin yung ginawa sa akin ng Panginoon, napakarami po. Pagbibigay, pagtanggap, pagdalisay, kung paano siya kumilos sa aking katauhan. Alam niyo po, ang banal na espiritu talagang mahirap ipangalandakan sa tao na hindi man nakakaunawa at hindi bukas sa Panginoon. Subalit ito ay kalooban ng Diyos na sabi nga, hindi man maunawaan, basta sabihin mo yung bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Yun po ang katotohanan sa buhay ko po bilang isang padre de pamilya. Nagsuko ako ng mga bagay na dapat ginagampanan ko ngayon. Subalit sa kabila nung pagsuko ko, ang Diyos ang gumaganap. Sa maniwala at sa hindi nga ang tao, sabi nga ng Ama, ipahayag mo lang yung bagay na ginagawa ko. Yun po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay namin, na masasabi ko na hindi mo pwedeng talikuran ng Diyos kapag ka tinawag ka niya. Subalit hindi nga po lahat ay nakakaharap o nakakatalima. Sapagkat yung mga bagay na pagkakataong ibinigay ng Diyos, talaga pong kailangan pinapangalagaan natin bilang tao. Yan po ang talagang maraming pagsubok, marami kong pinagdaanan, subalit ang pinasasalamatan ko sa Ama, talagang siya ang kumapit sa akin, sapagkat kung hindi, wala po ako rito, nasa hanap buhay ako para sa aking pamilya.
Sabi ko nga, hindi ako nagsisi sapagkat yung ginagawa ko na to na talagang kahit kulang ka sa salapi o sa material na bagay, talagang iba po yung kagalakan. Yan po ang makakamtan nyo sa Panginoon na hindi nyo makakamtan sa sanlibutan. Yung galak na binibigay ng Banal na Espiritu, iba po yung galak sa binibigay ng Banal na Espiritu kaysa pansamantaling kasiyahan sa sanlibutan. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, bilang siya'y kinalugdan na masasabi kong wala na po tayong matatagpuan na ganitong gawain na nagpapahayag ng katotohanan, mga kapatid. Na hindi tayo nakakapulot lamang kung hindi tayo ay nakakapagsabuhay, na alam natin ang Diyos ang kumikilos, hindi po tao. Na kung tao lang ang magmamando sa atin, palagay ko po maraming sa bilang tao, marami po talagang kokontra o yung aalis. Subalit nga tayo, tinipon ng Panginoon bawat isa. Hindi po tao, kundi ginamit ang katauhan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya, ayun, ngayon, hinihiling ko sa Ama na 10 taon, patuloy na hawakan. Patuloy kaming hawakan, patuloy akong hawakan upang yung bagay na ipinagkaloob niya ay talagang alam niyo po yung paglilingkod habang buhay na po ito, na talagang hanggang kamatayan na. Kumbaga talagang kung iisipin mo, wala naman tayong pupuntahan kundi doon. Napakasarap nung makasatsad ka sa atas ng Ama hanggang sa dulo ng buhay mo na hindi ka na mawawalay sa dakong ito, sapagkat dito ka kumukuha ng lakas. Dito mo nauunawaan kung paano nga ba yung buhay. Dito mo na nauunawaan kung paano nga ba mabuhay sa kalooban ng Ama. Na nakakamtan mo yung galak, nakakamtan mo yung kapayapaan, nakakamtan mo yung kapanatagan na sa madalit salita, nandun na lahat na hindi ka naghahanap ng anuman, kundi umaasa ka sa ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon na kung paano nga inaangkin natin na siya buhay sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na laging nagpapaalala sa atin. Kaya tayo pong lahat bilang isang tagasunod ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, magtibay lamang po siguro tayo na lagi nating isipin at lagi nating ilagay sa ating puso at kaisipan na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Na hindi tayo tinuturuan ng tao, kundi tayo tinuturuan ng Ama upang paano tayo makalaban sa bawat hamon ng buhay. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, papurit parangal, pasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Ama, sa ipinagkaloob niyo sa amin sa 10 taon na tinahak. Anumang pinagdaanan, anumang mga pagsubok, pagdalisay sa buhay, nandyan pa rin po kayo, Ama, hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po. Sa sarili ko po, bilang sa 10 taon na inirang bilang alagad ng Ama, walang hanggang pasasalamat po. Hindi po na sa 10 taon na ito wala pa po akong nagawa sa ating Panginoon. Hindi ko po pinagmamalaki na naabutan ko na yung 10 taon, kundi ang kalooban niya sa tuwing ng magarit manguna sa amin, sa aming kalooban, hanggang may buhay na pinapahiram niya pa at pinapautang niya sa amin at sa ating lahat. Nasa tuwing na huwag natin siya kalimutan, na hindi niya tayo pababayaan pag ang lahat po inalay natin sa Kanya, na alam naman po natin lahat ay pahiram lang sa atin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Yung pong sa tuwing na sinasabi ko na pang-spiritual na pamumuhay talaga po, yun ang kailangan natin.
Hindi naman ibig sabihin na nabubuhay tayo dito sa lupa, wala na tayong kailangan. Subalit, yung pahiram niyang buhay habang kayo malakas. Tayo'y malakas pa, nakikita, nakakalakad, nakagalaw. Kailangan po natin na oras na tayo'y tumawag sa Diyos. Tayo'y makapakinig sa tuwi na ng salita niyang hinaasik sa atin sa pamamagitan ng katawan ng mahal na Apo Kunsing sapagkat doon po tayo lahat kuha ng kalakasan, hindi po ba? Po ba? Kung may kahinaan tayo, nandun po yung bibigyan niyang, batid niya po sa lahat ng mga anak niya ko na nung pangangailangan ng bawat isa. Nasa 10 taon na tinahak namin, ito nga po, paano po kami nabuhay? Dahil po sa mga ginamit niyang mga anghel, mga sugo niyang anghel sa amin, sapagkat po naalala ko po yung sa salitang banal niya na yung mangingisda na tinawag niya, na siya sumakay sa bangka. Naalala niyo po ba yun? Na sinabi niya, Pedro po ba yung pangalan nun? Halika Pedro, sasakay ko sa bangka, umayo tayo sa dagat. Manguli tayo ng isda. Ang bang sabi ni Pedro, galing na po ako doon, wala akong nahuli. Hindi alam ng isang katauhan na kung sino yung tumatawag sa kanya. Yung storya po, inambing ko lang po sa naganap po sa amin. Nang sumakay na pong Panginoon, di po ba umayo sila? Sinabi ng Panginoon, iyagis mo yung lambat. Nung hinagis yung lambat, di ba ginanon lang yung tubig ng Panginoon? Nung binuhat yung lambat, maraming isda na uli. Sabi ng Panginoon kay Pedro na, sumunod ka sa akin, bababagong buhay mo. Ganon din po sa atin. Pag kinilala natin ang Diyos, pag lumapit tayo sa Kanya, pag nagbalik loob tayo ng may katapatan, katotohanan na ang pananampalataya at pananalig natin ay buong buo sa Kanya, talaga pong mayroon po siyang pangako na hindi niya ibibigay. Amen po ba? Yun po nangyari sa amin. Sa 10 taon na to na kami sumunod na sa Kanya, sumuko na sa aming sa dating buhay, inalay na po namin sa Kanyang lahat. Sa ngayon po, sa kasalukuyan, rin kabiyak ng puso ko, sa hindi nakakabatid, meron naman po pinagdaraanan, subalit, hindi pa ako nawala na pag-asa, sapagkat ang Diyos po siya. Ngayon sabi nga niya, ang bundok kaya niyang tibagin, ang lupa kaya niyang pagbitakin, ang dagat kaya niyang awin, ano pa kayang mga bukol sa yung katawang lupa na hindi niya kayang lusawin. Amen po ba? Doon po ako kumukuha ng katatagan, pagtitibay sa mga aral ng Panginoon sa pamagitan nating minamahal na Apo Kunsing. Sapagkat talaga pong gusto natin ng gusto po natin makamtan yung gantimpala sa takda ng panahon. Yun pong mitiin natin. Hindi yung gantimpala pang lupa, kundi pang espiritual. Na yung makapiling natin ng Diyos sa takdang panahon. Yun pong malaking gantimpala sa atin. Amen po ba? Yung sa kabilang buhay ka na, hindi ako sinasabi na baka doon ako pupunta, hindi po. Siya lang po nakakabatid ng bawat isa sa atin. Siya lang nakakatarok ng bawat kalooban natin. Kaya po ako sa tuwi-tuwi nang dalangin ko sa Kanya na maghari po siya sa bawat isa sa amin. Kalooban niya, hindi po sagada kaming bilang anak, mga tao na mayroon pa rin pong kahinaan, karupukan, subalit. Yun pong sa tuwi nang dinadasal namin sa Kanya na at sa sarili ko. Sarili ko na maghari po siya, manguna po siya sa anumang gagawin namin, na hindi kami makakasakit ng damdamin ng kapwa namin, na ano man sabihin ng iba, ano man sabihin naman tao, husgahan ka man, kung anong paratang gagawin sa iyo, nandyan po ang Diyos, siya nakakarinig, nakatunghay ng lahat,
kung ano mga gagawin ng kapwa mo. Kaya po langgang pasasalamat po ang binabalik ko sa Kanya, sa ating minamahal na Apo Konsing. Walang hanggang pasasalamat na kayo po lahat na nandito, magdalanginan po tayo. Ano po tayo sa Panginoon na malampasan natin lahat yung mga pagsubok, pagdalisay. Yun po, dalanginan po tayo na kasi po sa bilang tao po, katulad niyang kumagari pong bilang pagkatao ko na lingkod na kami, ba't may pinagdaanan na naman na gano'n. Hindi mo pwede tanong sa Ama eh, kundi papasalamatan mo pa yun eh. Sapagkat talaga pong doon tayo dinadalisay ng makong hanggang saan na ba ang pagkakilala natin sa Kanya, o hanggang saan na bang katatagan pagtitibay mo sa Kanya. Doon po talaga pong doon tayo paintulutan ng pagdalisay. Subalit, hindi po nawala ng pag-asa habang may buhay daw eh, may pag-asa. Amen po ba? Kaya po, maraming salamat po muli sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa pagbabahagi ng aking mga kapatid sa laman at sa aking kabiyak ng puso. Katotohanan po ang bawat pinahayag at sa kanilang ipinahayag, gayon din po ang nilalaman ng aking puso. Papurit, pasasalamat ay binabalik ko sa ating Panginoon sa tagusang damdamin na ipinunlan niya sa aking puso. Na sa unang buhay, kapag may karamdaman, lugmok, nakahiga, hindi makapag-toothbrush, hindi makakain, luha ng luha. Ngayon, sa pinagdadaanan, minsan gusto mong umiyak, subalit ayaw. Pumapatak ang luha kapag inaalayan ko siya. Hindi ko maunawaan, yun po ay luha ng galak. Wala po akong tanong sa Ama, batid po niya, mahirap pong magsalita ng kasinungalingan. Kung magtatanong ang isip ko, humahad lang ang puso ko, may sumasagot sa bandang kanan. Huwag akong magtanong, huwag akong mag-alinlangan, magpakatatag kung paano yung kaloob niya sa akin. Isinadsad niya kaming magkakapatid sa loob ng 10 taon na kung papaano ipinadaman niya sa akin na kumilos siya, buhay siya, pinagaling niya ako, muli may pahintulot. Ano yung nagawa niya noon na di niya kayang gawin? Subalit kung hanggang dito na lang o kung hanggang saan, siya ang nakababatid. Kaya ang lahat iniaalay ko sa Kanya. At lalo tigit kong pinasasalamatan ang aking mga kapatid sa laman, sa kabila ng mga pinagdadaanan, ang kabiyak ng puso, yung pagtawid sa pamumuhay bilang tao. Ang kapatid kong ito, salamat sa Diyos. Isa siyang nagiging daan upang ako'y maging matatag, sapagkat bilang panganay sa pamilya, kung mahina ka at masisilayan mo kung ano yung mga kaganapan sa buhay, bibigay ka, di po ba? Subalit, salamat sa mainam na pundasyon na pinagkaloob ng Ama mula sa Kanyang banal na Espiritu sa paggamit niya sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Mahal na Apo, wala po ang inyong katauhan sa pagkakataong ito dito sa Dakong Banal, kung saan kami tinitipo ng Ama na sa kaparaan at pamamagitan ng pagtupad po ninyo ay napupuspos kami ng banal na Espiritu. Wala po ang inyong katauhan, sabalit nararamdaman po namin na ang inyong presensya ay aming kapiling. Ang Espiritu ng Ama ay hindi nawawalay sa aming mga kapatid na naririto. Kaya po, maraming salamat po, mahal na Apo, nang dahil sa inyong pagtupad at sa kapangyarihan ng Ama ay pinatatag kami, sinidlan kami ng mainam na damdamin. Katatagan na hindi mo makikita saan man dako. Hindi mo mabibili, kundi ito'y mula sa dakilang Ama, mula sa Kanyang banal na Espiritu na ibinaba sa lupa. Salamat po, Ama. Patuloy na kahilingan ko, ako,
mga kapatid ko sa laman, mga kapatid ko sa banal na Espiritu, ay patuloy mong pagtibayin. Patatagin mo po kaming lahat na nawa, lahat kami ay makalaban hanggang sa wakas ng buhay. Makapaglingkod kami sa iyo ng buong katapatan upang sa bandang hulihan ay makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian. At muli po, nais kong umawit ng isang awitin sa ating Panginoon. Ipaglalaban ko. Patuloy na nais kong ipakipaglaban ang kanyang kalooban. Kaya't patuloy na hiling ko, hiling ng bawat isa, tayo po ay magdalanginan, magpalakasan, humingi ng awa at habag sa ating Panginoon. Na nawa, patuloy niya pang palawigin ang ating buhay upang patuloy pa tayong makapaglingkod sa Kanya. Salamat po. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumana kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Nais ko lamang pong makapiling ang mga kapatid ko sa pag-awit. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, buhay ko ay nagbago. Anong mangyari, ayaw kong mawalay.
ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig,